Welcome sa DRS 2.0. Fresh at nagbabagang happenings bang hanap mo? Mga padabarkads man yan o mga trending topics? Pwes, sagutin natin yan. Kaya naman isubscribe nyo na ang ating channel para sa mga nagbabagang balita everyday. So ayan, welcome back again sa ating YouTube channel mga Kadabarkads. And for today's video, ang pag-uusapan natin ay tungkol sa mga importanteng kaganapan sa loob at sa labas ng Itbulaga. So dalawang magagaling na naman po na singer ang naglaban kahapon para yan sa Pop and Country Clones Grand Finals. And una na nga ditong sumalang kahapon itong si Dan Christopher Ferrer ng Antipolo City na ang ginagaya po ay si Justin Bieber. Mahusay siya mga Kadabarkads at katunayan po niyan, clone niya po talaga itong si Justin Bieber. May konting sablay lang mga Kadabarkads pero okay lang yon. At ang pangalawa naman po na sumalang kalaban po nitong si Dan Christopher ay itong si Rainiel Papa ng Quezon Province. Ang ginagaya niya naman ay si Harry Styles. So parehas silang magaling mga Kadabarkads, pero syempre ang nagwagi ay walang iba kundi po si Rainiel Papa. May ilang mga netizen na nagre-reklamo po sa pagkapanalo niya, pero syempre pares naman silang magaling, pero isa lang po talaga yung kailangang piliin dito ng mga judges. Sabi nga dito ng isang netizen sa TBJ YouTube channel, yung iba makakomment para mga judges or mga perfectionist. Di ninyo alam kapag live at nasa mismong studio, iba ang voice kapag nasa studio or nasa TV lang. Nanonood at even sa YouTube, mga walang alam yung friend kong nakapanood talaga dyan. Si Harry Styles talaga winner dyan, makakomment sa EAT Wagas. So, dalawa na po yung nakapasok sa Pop and Country Clones, mga Kadabarkads. Una dyan si Miley Cyrus, pangalawa itong si Harry Styles, at may tatlo pa tayong kulang, mga Kadabarkads. At alam nyo ba na kinongratulate po nitong si Dan Chris, itong si Rainiel Papa. Sabi po ni Dan Chris, deserve mo brother. Then, repost ito ni Rainiel Papa, sabi niya, galing mo din tol, congrats pa rin. Pareho silang magaling mga Kadabarkads, no? Kaya sana wag na po magreklamo yung iba tungkol doon sa desisyon ng mga judges. Samantalang ang Itbulaga po ay merong announcement. Sabi dito, we are looking for working Pinoy henyo. Mga working Pinoy henyo, kayo naman po ang susubok sa Givi5. Kaya yayain na si workmate dahil pwede kayong manalo ng up to 50,000 pesos. So mag-audition na po kayo sa TV5 Media Center, Reliance Street, Mandaluyong City mula Tuesday hanggang Friday yan, 3 p.m. until 6 p.m. and look for Earth Delio. Dalhin din po ang inyong picture habang nag-work, company ID, or any proof na nagtatrabaho po kayo. So, pwede po ang chopper, kasambahay, factory worker, security guard, construction worker, manicurista, beautician, barbero, karpentero, vendor, at iba pa. Can play ASAP. Partner should be in the same field. Samantalang pag-usapan naman natin ang tungkol dito sa inilabas ng Itbulaga, tungkol po yan sa pagkompronta ni Maine Mendoza sa nararamdaman ni Alden Richards. Meron kasing nagtatanong dito na isang Dabarkads natin, sabi niya siguro if may gusto akong malaman, yun ay kung sa mga panahon ng Kalyeserye o Aldab, kung minahal ba nila Alden Maine truly genuinely ang isa't isa na more than sa pagmamahal ng magkaibigan, nanligaw ba and busted ba si Alden and why? Ay, ganyan po ba tanong pwede? So, ayan po, may nagtanong na po mga Kadabarkads. And tinanong po yan ni Maine Mendoza kay Alden Richards kung ano daw po ang nararamdaman nitong si Alden sa kanya. At ang kasagutan mga Kadabarkads, i-reveal po yan sa YouTube channel or sa page po ng TVJ. Yes po, sasagutin po yan ni Maine Mendoza. Ito na po yung napakalaking katanungan ng buong bansa na matutuldukan na at masasagot na rin sa wakas. Samantalang ibinahagi po ni Boss Joey De Leon ang kanyang panibagong painting na naman sa kanyang Instagram account. Sabi nga dito, ang mabait na prutas dahil mapula ang boto, pomegranate, pero ang tawag sa atin, panggera. Granada,
ngek. Samantalang, Jean Jordan Abina naman po mga Kadabar Kads ay na-invite dito po sa Philo Talks YouTube channel, and ang dami niya po ditong naging revelasyon, ano. Sabi niya nga dito, "Hi guys, I would like to invite you all to subscribe to the Philo Talk YouTube channel and abangan nyo ang episode ng podcast with Jelly Salvador. Super enjoying roller coaster ride emotion." So, ang dami niya pong revelasyon dito, mga Kadabar Kads, no? And hopefully, mapanood po ninyo yan. Kasi for sure, sasabihin niya po dito yung kanya mga pinagdaanan sa buhay, kung gaano po kahirap yung pinagdaanan niya po sa buhay to the point na, alam niyo yun, parang kinukutya na po sila ng ibang tao. Pero napakabuti po ng Diyos, mga Kadabar Kads, kasi eto na siya ngayon, 'di ba? Nagtatagumpay na siya at talaga namang nakikilala na po siya dito po sa mundo po ng showbiz industry. Samantalang kakapasok lamang po na balita, mga Kadabar Kads, isang clone po ang nagluluksa ngayon. Yes po, binahagi po nitong si Rachel Clemente ang nakakalungkot na balita. So, namatayan po siya ng kaanak, mga Kadabar Kads, and bumuhos nga po yung pakikiramay ng mga kaibigan, mga Kadabar Kads natin sa kanyang Facebook account. Sobrang sakit po nito, mga Kadabar Kads, no, yung mawalan po ng kaanak. Kaya lagi ko nga pong sinasabi na hanggat andyan po sila't nabubuhay, ipakita at ipamalas natin yung pagmamahal, yung caring natin sa kanila. Kasi hindi po natin alam ang buhay ng tao ngayon, mga Kadabar Kads, eh. Sabi nga nila, every gising maging thankful tayo kasi humihinga pa tayo. So, ang buong Dabar Kads, Rachel Clemente, ay nakikiramay sa iyo. And syempre sa buong pamilya. Malalagpasan mo din yan at alam ko na walang binigay ang Panginoon na hindi malalagpasan ng lahat. Samantalang, narito man po ang isang comment ng isang Dabar Kads natin tungkol po sa feelings ni Maine Mendoza and Alden Richards. Sabi po dito, kung sakaling nagkaroon talaga sila ng real feelings off-cam, parang naulit lang pala yung sitwasyon ni Alden kay Julian, kasi kung hindi ako nagkakamali, nagkakamabutihan na yung dalawa noong nagsisimulang lumakas ang Aldab. At mas pinili ni Alden ang Aldab kasi nga strike the iron while it's hot. So baka ganun rin ang naging kaso sa kanila ni Maine. Mas pinili pa rin ni Alden ang career kasi baka nagsisimula pa lang siyang makaipon talaga noon. Unlike Maine na well-off ang pamilya tapos graduate pa siya na hindi mamomroblema in case umalis siya sa EB. Samantalang si Alden, undergrad, hindi rin naman mayaman ang pamilya, hindi rin naman kasi talaga siya masyadong in demand before EB. Kaya understandable kung hindi niya priority ang love life. Yes po, agree ako dyan, mga Kadabar Kads, kasi noon pa man, talagang si Alden Richards gusto niya po talagang makatulong sa kanyang pamilya. Kaya pinupush niya po talaga na maging matagumpay dito po sa showbiz industry. So siguro nga po, ganun yung naging case kaya hindi po sila nagkatuluyan ni Maine Mendoza. So anong say nyo dito, mga Kadabar Kads? Please comment down below.